Magandang araw po muli sa bawat isa. Naway patuloy na pasaganain ng Diyos sa atin ang kanyang biyaya sa ating ginagawang pag-aaral sa topic na ito na pinapaniwalaan ko na isang kaloob mula sa Diyos. Alam niyo po, lagi kong isinasaisip na sa mga huling araw na ito, talagang ang Diyos ay hindi papayag na hindi magbubukas ng kaisipan para ipaunawa sa tao ang kanyang kalooban. Kung maalala ninyo yung binanggit ko sa Revelation chapter 22 na sinabi ng Diyos sa isang anghel, huwag mong selyuhan ang mga bagay na ito na nangangahulugan na nais ihayag ng Diyos ang kanyang kalooban sa mga tao sa mga huling araw na ito. At sa kabila naman nun ay ang pamamayagpag ng Diablo sa pagkilos sa mga buhay ng mga taong ayaw umalis sa kasalanan. Sa ating pagpapatuloy ngayon sa hermeneutics, tayo ay nasa 23rd video na at pangatlo sa ikalimang bahagi ng hermeneutics and the principles for interpretation. At ang pinag-uusapan natin sa ngayon ay ang kingdom principles. Kingdom principle. Sa nakaraang video ay nakapagtalakay tayo ng 3 punto patungkol sa ating tinalakay na the heavenly kingdom. At ang mga ito ay nais kong saglit na balikan. Mga kapatid, inaasam ko na ito ay maging malinaw sa atin. Kaya kung meron akong mga nakakaligtaang detalye, hanggat maaari ay idadagdag ko sa mga susunod. Ang una nating pinag-usapan ay tungkol sa hari, the king. At nakita natin that he is an eternal king. At bibigyan ko kayo ng kaunting pag-iisipan. If he is an eternal king, at nilalang niya ang mga anghel na mamamayan ng kanyang kaharian na nangangahulugan na may pasimula, ay ano kaya ang kalalagayan ng Diyos bago niya gawin ang bagay na yon? Sinasabi ko po yan para pag-isipan natin at ipinapakita ko sa inyo na wala po tayong itinatago. Ang haring ito is an eternal supreme being, the only wise God. And He is the creator of everything. Mayroon tayong video tungkol sa Ama na hindi bababa ng 10. At yan ay makikita nyo sa YouTube kung nais ninyong pag-aralan. Ang pangalawa na pinag-usapan natin ay the heavenly citizens. The heavenly citizens. Nakita natin sa banal na kasulatan na may 4 na uri ng mga anghel. Mukhang nangingibabaw ang mga seraphim, sila ang nagbabantay sa trono ng Diyos. Pumapangalawa ang cherubim at doon kabahagi si Satanas. Pagkatapos ay may archangel, yung pinakapinuno ngayon ng mga anghel na si Michael. At pagkatapos ay ang mga regular na mga anghel. Ang mga anghel na ito ay tinatawag ding minsan heavenly host. Ibig sabihin ay sila yung parang may bahay na nangangahulugan na meron silang inaaruga. Ano ang punto ko diyan? Nais ko na lamang magbigay sa inyo ng halimbawa na doon sa kwento ni Lazarus at ng mayaman sa Luke chapter 16 na nung parehong namatay ang dalawang ito ay ang mga anghel ang nagdala sa kanila sa kanilang hantungan. Pero pansinin ninyo na kay Lazarus ay sila yung umaruga sa kanya. At ang isang bagay na nakikita ko diyan ay kapag ang tao ay namamatay at siya ay dadalhin sa kaharian ng Diyos, ay nangangahulugan ang mga anghel ang mag-aaser sa kanya doon. Yan ang nakikita kong ibig sabihin ng heavenly host. Nabigyan ko kayo ng kaunting kaisipan nung sabihin ko na may mga katuruan na ang mga Kristiyano ay parang gusto nilang gawing alipin ang mga anghel. Mga kapatid, sinabi ko na wala pa tayo sa posisyong ganyan sapagkat sila ay higit na makapangyarihan ng malayo kaysa sa atin. Wala pa tayong autoridad sa kanila. Sila ay nagiging kasangkapan lang sa mga mananampalataya dahil sa kautusan ng Diyos sa kanila. Tingnan niyo po ang Hebreo 1:14 sa bagay na yan. At maalala ko sa panahon ni Haring Hezekiah na
binabantaan ng mga Assyrian ang kanyang kaharian. At sa pagpapakumbaba ng haring yan, ay iniligtas sila ng Diyos at nangyari na isang anghel lamang ay pumatay ng 185,000. Hindi ko alam kung yan ay magdamagan o kaya ay saglit lamang. Pero ang ipinapakita ko diyan sa atin ay ang kapangyarihan ng mga anghel na taglay ay wala tayong kapangyarihan sa kanila. Baka sabihin po ninyo, paano si Jacob na nakipagbuno sa anghel ng Diyos? Mga kapatid, basahin nyo ang Hosea chapter 12 verse 3 and 4 at doon ay makikita nyo kung paano nagtagumpay si Jacob laban sa anghel na yon. Ano ang kanyang ginawa? Ang kanyang ginawa ay nananangis siya sa anghel na yon. Pag binasa nyo sa aklat ng Genesis, ay parang nakikita nyo na talagang malakas si Jacob. Maalala ko yung isang tagapagturo na nung i-explain niya yon at sinubukan ko na sabihan, ang lakas pala ni Jacob, ano? Sabi niya, oo, grabe ang lakas ng taong ito sapagkat kaya niyang pigilan ang anghel. At doon ay nahuli ko siya na hindi niya gamay ang kabuuan ng Biblia. Dahil hindi niya alam yung nasa Hosea chapter 12 na yon. Na kaya si Jacob ay nagtagumpay sa anghel na yon ay dahil sa kanyang pagmamakaawa, pananangis na humihiling sa anghel na yon. At yun ang talagang nangyari. At doon ay binibigyan tayo ng halimbawa ng kapangyarihan ng pananalangin may pananangis sa Diyos. Pero siyempre kasama ang totohanang paglapit sa Kanya. Ang mga anghel din na ito ay sinasabi ng Biblia na minsan ay napagkakamalan silang mga tao. At sa bagay na yan ay nakikita ko ang karunungan ng Diyos na kung maunawaan lang natin ang kanyang layunin talaga sa tao, ay makikita natin yung parang development mula sa seraphim, sa cherubim, sa angels at sa tao, ay nakikita na natin yung mga hakbang ng plano ng Diyos. Ang bagay na yan ay unti-unti kong ipapakita sa inyo. Pero sa nakaraan ay nagbasa na tayo ng mga talata sa aklat ng pahayag na kung saan ay pinakita ko sa inyo na sama-sama na doon sa pangitain ni John ang mga anghel at ang mga tao sa harapan ng trono ng Diyos. Kalaunan sa Revelation chapter 21 ay ibababa ng Diyos ang kanyang siyudad na nandoon ang kanyang trono doon sa kanyang lalalanging bagong lupa. At ang tanong ay, sasama ba ang mga anghel sa kaharian ng Diyos na yon o sila ay maiiwanan sa langit? Will there be a divided kingdom at the end? Tinanong ko po yan sapagkat nais kong ipakita sa inyo yung aking tinatalakay na from kingdom to kingdom. Pero siyempre, pag-iisipin ko muna kayo kung magkakaroon nga ba ng divided kingdom. Kingdom of God with the angels and kingdom of God with humans. At maalala ko nga yung isang tao na nag-o-object nung ito ay ipaliwanag ko sa kanila. Pero mga kapatid, huwag po kayong basta-basta maniniwala agad. Kailangan ay proven ng Biblia sapagkat bibigyan naman tayo ng Biblia ng hint. At lagi niyong tatandaan, yung katotohanan na sinasabi ng Diyos tungkol sa mga Israelita nung una na kailangan ang isang bagay ay pinapatutuhanan ng dalawa o tatlo, ay ginagamit din natin yan sa banal na kasulatan. Kailangan ay may suporta ang salita ng Diyos sa isang bagay bago nating paniwalaan. Isa yan sa mga ibig sabihin ng 2 or 3 witnesses. 2 or 3 witnesses. Nakukuha po ba ninyo? Ang pangatlo na ating pinag-usapan is the heavenly throne. At nakita natin yung glorious throne of God sa Isaiah chapter 6 at sa chapter 5. Pero kung titingnan ninyo na ang paglalarawan sa trono ng Diyos, pansinin niyo ang bagay na ito, ay parang puro kulay lamang. Sapagkat pinapaniwalaan ko na sa ngayon ay kulang ang salita ng tao na i-describe ang Diyos. Kung ang trono ng Diyos ay ganito inilalarawan, gasino pa
ang nakaupo doon. At alalahanin nyo na sinabi na sino mang makakita ng mukha ng Diyos ay mamamatay. At ang ibig sabihin niyan ay yung tao, sapagkat naniniwala ako na ang mga anghel ay nakikita nila ang mukha ng Diyos. Malala niyo yung binasa ko sa inyo sa aklat ng Lucas tungkol kay Gabriel na sinabi niya, I stand before God. At ang sinabi pa ng Panginoon, their angels always sees the face of the Father in heaven. Ano ang tinutukoy niya? Ang mga anghel na tila nagbabantay sa mga bata. Ang trono ay 38 times na binanggit sa aklat ng pahayag. Nais ko lang basahin itong Revelation 4:2. Revelation 4:2. At once I was in the Spirit, and there before me was a throne in heaven with someone sitting on it. Tignan niyo ito ha, ito yung panahon na inaakyat si John sa langit at yan ang nakita niya, ang trono. Pero pagdating sa chapter 5 ay nananangis ang mga nandoon sapagkat walang magbubukas ng mga selyo. Kalaunan sila ay nagkatuwaan sapagkat lumabas doon ang anak ng Diyos. Ano ang pinupunto ko diyan? Na itong nakaupo sa trono sa chapter 4 na ito ay ang Ama. Dahil nga doon sa kalaunan pa makikita ang Panginoon sa langit. Sinabi rin ng Revelation 21:1-3. Revelation 21:1-3. Then I saw a new heaven and a new earth. For the first heaven and the first earth had passed away, and there was no longer any sea. I saw the holy city, the new Jerusalem, coming down out of heaven from God, prepared as a bride beautifully dressed for her husband. And I heard a loud voice from the throne saying, look, God's dwelling place is among the people, and he will dwell with them. They will be his people, and God himself will be their God. So nandiyan na yung mga sinasabi ko sa inyo tungkol sa bagong lupa o bagong mundo na ibababa ng Diyos ang kanyang siyudad na bagong Jerusalem, isang gusali na ang sukat ay mula apari hanggang hulo at kalahati pa. I mean, 1.5. Pumunta ka sa apari hanggang hulo, babalik ka sa kalahati, ganon ang lapad, ang taas at ang haba ng gusaling yon. It is a square building. Kaya kung pag-iisipan natin yung salitang ganito, mga kapatid, para lang mabigyan tayo ng kaisipan. Nung sinabi ng Panginoon, for I go there to prepare a place for you. Pero bago yun ay sinabi niya, in my Father's house are many rooms. Sa isang salin ay, in my Father's house are many mansions. Ano ang kaisipan natin sa mansion? Ang kaisipan natin sa mansion ay mga detached, hiwa-hiwalay, isang bahay. Pero pagka sinabing rooms, in my Father's house are many rooms, ay nangangahulugan na may mga kwarto-kwarto. Pero huwag kayong mag-alala, mga kapatid. Sapagkat sa pag-aaral ko, sa sukat ng building na ito ng Diyos, yung SM North, ganong kalaki yung building sa paglalarawan ko, ay kumuha kayo ng isang bahay ng posporo, ilagay nyo doon. Ganun naman ang SM North sa bahay ng Panginoon na yon. Nakukuha ba ninyo? Yun ang estimated ko na proportion para ilarawan kung gaano kalaki ang gusali ng Diyos na yan. Pero huwag kayong mag-alala. Marami pang hindi na di-describe doon sa mga pangako ng Diyos na yun. At tama yung sinasabi na aklat ng Korinto, no eye has seen, no ear has heard what God has prepared for those who love Him. Ang mahalaga lang dyan ay mahal talaga natin ang Panginoon. At mahal ba natin ang Panginoon? Alam ko na sagot natin, siyempre. Pero ang sabi ng hari, if you love me, obey my commandments. Basahin niyo muli ito, pero pupunta pa tayo later on, mga kapatid, at tignan ang mga features ng bagong mundong ito, ng New Jerusalem, ganun din ang trono ng Diyos doon. Pero ang nais kong makita talaga natin dito na bakit ibababa yung trono ng Diyos dito.
Samantalang ito ay bagong mundo, bagong gusali, bakit yung trono ng Diyos ay mukhang hindi bago? Siya pa rin yung nasa langit na ibababa mula roon dito sa bagong mundong ito. At nakikita kong katotohanan diyan ay yung kasalanan sa langit never corrupt the throne of God in heaven. Kaya yun pa rin ang gagamitin niya. Huwag niyong isipin yung kaisipan ng tao na sa ganyang tagal ay nagluluma ang kasangkapan ng Diyos. Sasabihin ko na sa inyo ngayon na lahat ng gawa ng Diyos na dinisenyo niya ay dinisenyo niya for eternity. They are never supposed to be corrupted. Hindi magde-deteriorate. Pero later on ay papakita ko sa inyo kung ano ang nagagawa ng kapangyarihan ng kasalanan. Pero may idea na tayo dahil sa nangyari sa Garden ng Eden at sa mundong ito. Yan ay kung pinapaniwalaan natin. That is the power of sin. It corrupts, it destroys eternity. Pag-uusapan pa natin ang mga bagay na ito, mga kapatid. Magpapatuloy na tayo dito sa ating pinag-uusapan at titingnan natin kung makakailang punto tayo muli. Ang pang-apat na punto, binigay ko na sa inyo yung tatlo, inulit ko ng konti para maalala ninyo. Pero dito tayo sa pang-apat, the King and His Heavenly Kingdom. The King and His Heavenly Kingdom. Ang nais kong discoveryhin natin sa pagkakataong ito ay kung yung bang kaharian ng Diyos na ito ay perfecto. At anong ibig sabihin ng perfect? Bibigyan ko kayo ng mga idea tungkol sa bagay na yan. Pero yun nga ang tanong na gusto kong makita natin dito sa pag-uusap na ito, kung yung bang kaharian ng Diyos sa langit ay dating perfecto. At para lang sa karagdagang idea ay sabihin ko sa inyo, bakit pa siya gagawa ng bagong kaharian? Ano po sa palagay ninyo? O bakit pa siya naglagay ng kaharian dito sa lupa sapagkat natalakay na natin na ang sadya talaga ng Diyos nang ibigay ang pamamahala kay Adan ay pamamahala sa isang kaharian. At tandaan ninyo mga kapatid, na yan ang isa sa mga typologies ng Biblia kung bakit pinagkukumpara si Adan at ang Panginoon. Mababasa nyo ang ilang bagay sa kanila tungkol sa comparison of Adam and the Lord Jesus Christ sa aklat ng Roma, Kabanata 5 at sa aklat ng unang Korinto, kung paano sila pinagkukumpara. Pero kung aaninagin nyo ay yung pagkawala ng isang kaharian kay Adan at ang pagpapanauli ng huling Adan. Yan ang isa sa mga itinawag sa Panginoon sa Biblia. So ipinapakita ko lang po sa inyo ang kaugnayan para makita natin yung pinupunto natin na from kingdom to kingdom. Pero ngayon ay pupunta tayo sa mga ilang talata para pagtibayin na yung kaharian ng Diyos sa langit nung una ay perfecto. Sa Deuteronomio 32:4. Deuteronomio 32:4. Sinabi, He is the rock, His works are perfect, and all His ways are just. A faithful God who does no wrong, upright and just is He. So diyan ay makikita natin na anuman ang ating isipin ay sinasabi niya rito na ang kaharian ng Diyos na ginawa ay perfect. His works are perfect. At ako'y naniniwala na lahat ng ginawa ng Diyos with all the infinite wisdom and power, lahat sila ay perfect. Mamaya pag-uusapan natin kung ano yung perfectong yan sa mata ng Diyos. Hindi sa atin sapagkat iba ang tingin natin sa mga bagay-bagay dahil sa ating corrupted nature. Ang susunod nating talata ay sa 2 Samuel 22:31. 2 Samuel 22:31. As for God, His way is perfect. The Lord's word is flawless. He shields those who take refuge in Him. So minsan pa ay sinabi niya, His ways are perfect. At nais ko lang idagdag na kung nais nating isecure, sang-ayon dito sa sinasabi rito, kung nais nating isecure ang ating buhay,
ay bigyan natin ng pansin yung ikalawang bahagi. The Lord's word is flawless. He shields all who take refuge in Him. The Lord's word is flawless. He shields all who take refuge in Him. Flawless ay isa sa mga ibig sabihin ng perfect. Meaning the word of the Lord is perfect. Ibig sabihin niyan ay hindi magkakakontra, hindi salisaliwa na katulad ng ginagawa natin sa salita ng Diyos. Pero isang bagay pa na nakikita ko, if we yield to the Word of God and make it a shield for us, ay mangyayari yung sinabi niya, He shields all who take refuge in Him. Sa Job 37:16. Job 37:16. Do you know how the clouds hang poised? Those wonders of Him who had the perfect knowledge. So ito naman ay katanungan kay Job sapagkat kinu-question niya ang pamamaraan ng Diyos. At para ipakita sa kanya na hindi niya kayang unawain ang pamamaraan ng Diyos, kundi tanggapin na lang na talagang perfect ang Diyos at hindi siya nagkakamali, ay itinanong sa kanya ito. Magandang bagay ito mga kapatid, na if we try to figure out the ways of God, delikado tayo. Lalo na kung hindi natin ibinabase sa salita ng Diyos. And the safest thing I think we need to do is to just believe. Sampalatayanan lang natin na totoo ang sinasabi ng Biblia. Malala niyo ba na ilan sa mga himala ng Panginoon sa Biblia that the people are trying to figure out how the Lord will do it? And by that way, they are at lost, mga kapatid. Hindi natin kaya na i-figure out ang pamamaraan ng Diyos. Naalala ko yung pagpasok ng aklat ng Deuteronomy na yung mga Israelita ay hindi makaalis-alis sa Horeb dahil sa experience nila sa Panginoon. Ano ang ibig sabihin nun? Na ang ibig sabihin nun ay gusto nilang balikan muli yung mga ginawa ng Diyos. Gusto nilang maranasan muli. Pero hindi nila alam. Ang Diyos ay hindi niya inuulit-ulit ang kanyang pamamaraan. Hindi kinukulang ang Diyos ng pamamaraan ng kanyang mga ginagawa sa mga bagay-bagay. Tandaan niyo po ito. Minsan na hindi tayo makamove on sapagkat gusto natin na yung mga naging karanasan natin sa Panginoon sa nakaraan ay hinihintay nating ulitin niya. Hindi ganun ang Diyos, mga kapatid. I don't know, pero God has a million ways sa paraan ng paggawa at hindi yung katulad ng ating iniisip. Pag pinipilit natin at hinihintay natin na gagawin ng Diyos sa pamamaraan natin, mga kapatid, iingat kayo, hindi na ang Diyos natin, kundi tayo. That's why we are trying to figure out and we lost faith in God sa mga bagay-bagay na nais nating mangyari sa ating hinaharap, sa ating future. Hindi natin namamalayan ang katotohanan na tayo na ang nagiging Diyos sa ganong mga pamamaraan. Ingat tayo sa ganyan. We people are God makers. Gusto natin na mangyari yung ating iniisip na paraan. Pero alam natin na ang Diyos is never lost of ways. My ways are not your ways. As high as the heaven is from the earth, so are my ways are higher than your ways, sabi ng Panginoon. Ulitin ko ang sinabi ng 2 Samuel 22:31. As for God, His way is perfect. The Lord's word is flawless. He shields all those who take refuge in Him. Hindi ba nyo nakikita na napakahalaga na alam natin ang salita ng Diyos at pagkatapos ay pagkatiwalaan natin? Sinabi pa ng Ecclesiastes 3:14. Ecclesiastes 3:14. I know that whatever God does will last forever. There is nothing to add or subtract from it. And God has done it so that people will fear Him. Ano naman ang sinasabi ni Haring Solomon dito? Dito ay pinapakita niya na kapag kaya ay gawa ng Diyos, sabi niya, I know that whatever God does will last forever. Yan yung sinasabi ko sa inyo, na everything God created was intended for eternity. Itong mga bagay na nasa sa atin ngayon na nakikita natin, they are corrupted, deteriorated. Nawala na talaga sila doon sa ginawa ng Diyos. Pero ang nais kong makita natin dito that we can never add nor subtract from what God
has done. At sinabi niya, so shall the people will fear him. Dapat daw ay magresulta ito ng pagkatakot at paggalang sa Diyos, reverence of God. Romans 12:2. Romans 12:2. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Perfect will. So diyan ay makikita natin na meron palang perfect will si God. Hindi pala yung kung ano ang maisip ng tao, ano ang ma-figure out ng tao, ano ang maganda sa mata ng tao, ay yun ang perfect will ni God. At tandaan niyo ito mga kapatid, if you read verse 1 ng Romans 12, ay sinabi niya, I urge you therefore, brothers, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifices, holy and pleasing to God. This is your spiritual act of worship. Sa bagay na yan ay nakikita ko na doon sa chapter 11 ay sinasabi niya, katakutan niyo ang Diyos. And in doing so, sabi niya, I urge you in view of God's mercy, na dahil lang sa habag ng Diyos ay naligtas kayo, tinanggap kayo ng Diyos, sabi ni Pablo sa mga taga-Roma. And if you believe that, is that you will offer your bodies as a living sacrifice. Living sacrifice is trying to free from sin. Trying to live in a way pleasing to God. Yan ang ipinapakiusap ni Pablo sa mga taga-Roma. At sinabi niya, you wanna know what God's perfect will is? Sabi niya, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Mga kapatid, galing tayo sa sanlibutan ito. Alam ba ninyo, pag binasa nyo ang 1 John 5:4, ang mga tunay na anak ng Diyos ay nagtatagumpay sa sanlibutan ito. Ang pagtatagumpay sa sanlibutan ito ay wala ang kanilang puso sa mga bagay sa mundong ito. Iba ang kanilang kaisipan. Hindi tayo sumusunod sa agos ng sanlibutan ito na palayo sa Diyos. That is the world. Isa yan sa mga ibig sabihin ng world sa Biblia. And for us to be able to understand the will of God, the perfect will of God, hindi adulterated will ni God, is to offer our bodies as a living sacrifice. Do not conform to the pattern of this world. Renew our minds with the mind of God and with the mind of Christ. And then sabi niya, then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Ang tanong pa ay, kagalakan mo ba talaga ang kalooban ng Diyos o kagalakan mo na maging masaya ka? Masakit na katotohanan yan, pero maraming Kristiyano ay hindi talaga pinatay ng Diyos ang kanilang lumang pagkatao dahil sa maling ibanghelyo. Ano ang ibig sabihin yan? Basahin niyo ang Romans chapter 6. Pagdating sa 6 ay sabi niya, sa 6:6 ay sinabi niya, for we know that our old self was crucified with Him so that the body of sin might be done away with, then we are no longer slaves to sin. Sa tunay na experience ng genuine born again, mga kapatid, pinatay ng Diyos ang lumang pagkatao sa atin. Ginawa niya yung trabaho niyang yun. Pero nais kong sabihin sa inyo na kahit pinatay ng Diyos yung ating lumang pagkatao, yung old man sa atin, ay sinasabi pa rin ng Biblia, put to death therefore whatever belongs to your earthly nature. Colossians 3:5. At sabi ng Galatians 5:16, and do not gratify the desires of your sinful nature, of the flesh, na nangangahulugan, may bahagi ang Diyos, meron tayong bahagi na mga mananampalataya. Maraming Kristiyano, inangkin na yung ginawa ng Diyos sa kanila, pinabayaan na yung obligasyon nila, yung dapat nilang gawin bilang buhay ng isang mananampalataya. At ang ipinapakita ko sa inyo diyan ay ang matinding pandaraya natin sa ating mga sarili. Mga kapatid, itong mga bagay nito, maraming preacher, hindi ko alam kung sila ay takot o ignorante sa katotohanan. If you will understand what destroys the soul of people, at hindi mo sasabihin sa kanila, mahuhulog ka sa kategorya ng duwag. Yung nasa Revelation 21:8, na pareho lang ang kahantungan ng
nakikiapid, sinungaling, mamamatay tao sa mga duwag na Kristiyano. Lawan ang naglalagablab na asupre. Ang nakikita ko doon ay kaduwagan ng mga mananampalataya na manindigan sa katotohanan, magsalita ng katotohanan, at yan ay obligasyon para makasagip tayo ng kaluluwa sa impyerno. So sana po ay alam na natin kung paano natin matuklasan ang perfect will ng ating Diyos is to cease conforming with the world. Ipinaliwanag ko sa inyo sa nakaraan na maraming interpretasyon sa Biblia ay interpretasyon ng galing sa sanlibutan ito. Cease from that manner, mga kapatid. At ang sinasabi niya ay be transformed by the renewing of your mind. At pinapaniwalaan ko na nababago lang ang kaisipan ng tao sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Puntahan natin itong Ezekiel 28:12. Ezekiel 28:12. This is what the sovereign Lord says. You were the seal of perfection, full of wisdom and perfect in beauty. At ang ipinapakita ko diyan sa inyo ay yung kanyang mga nilalang na later on ay matutuklasan natin na ito ay ang diablo. So he has perfect ways, his works are perfect, perfect in knowledge, perfect in will, and creations are perfect. Everything in God is perfect. Perfect hindi sa atin kundi sa Kanya. Now, nais ko ipaliwanag itong salitang perfect. At alam niyo ba na yung salitang perfect ay 123 times sa King James Version at 42 times lang sa NIV. Pero tignan natin ito at ipaubaya ko sa inyo ang pagpapasya, mga kapatid. Ang dahilan ay ito. Karamihan sa mga salitang yan na perfect ay ini-interpret ng NIV sa mga salitang ito. Pero hindi lahat. Maging ang King James Version ay ginagamit din niya ang mga ilang salita rito. Perfect is equivalent to blameless, blameless, faultless, faultless, flawless, flawless, sinless, sinless, without defect, without defect, mature, mature, fully trained, carefully investigated, at marami pang iba. Now, kung ano ang gagamitin nyo, judge for yourself. Kayo ang magpasya, mga kapatid, kung pwede bang gamitin ang mga bagay na ito kapalit ng salitang perfect. Pero alam niyo ang mas mahalaga ito. Matthew 5:48, sabi ng Panginoon, be perfect as your heavenly Father is perfect. Nangangahulugan yan na nire-require tayo ng Diyos to be perfect. And how can we be perfect in the eyes of God? Meron tayong video na itong utos na ito ng Panginoon sapagkat kung papansinin ninyo ay pautos na sinabi niya, be perfect therefore as your heavenly Father is perfect. Ay meron tayong isang video na tinalakay ko ito. Tinignan ko kung ano ang ipinapakita ng Biblia tungkol sa pagiging perpekto sa mata ng Diyos sa ngayon. Matthew 19:21. Matthew 19:21. Jesus answered, if you want to be perfect, go sell your possessions and give it to the poor and you will have treasure in heaven, then come follow me. Pansinin niyo ito, mga kapatid. Ang daming iniutos ng Panginoon dito sa lalaking ito if you wanna be perfect. Ano ang mga utos niya? Sell your possessions, give it to the poor, follow me. Sell your possessions, give it to the poor, follow me. Nakita ng Panginoon dito sa taong mayaman na ito na ang kanyang pera ang kanyang Diyos-Diyosan. Now, iba-iba ang ating ginagawang Diyos sa ating buhay. At alam ng Panginoon ang bagay na yan. At kung ano yung Diyos-Diyosan natin, ay sinisigurado ko na yun din ang sinasabi ng Panginoon na alisin natin sa ating mga buhay. Pero ang nais kong makita natin dito ay gusto ba natin maging perfect? Gusto ba nating hakbangan na patungo doon sa perfection na yon? Ano po sa tingin ninyo? 2 Corinthians 7:1. 2 Corinthians 7:1. Therefore, since we have these promises, dear friends, let us purify ourselves from everything that contaminates body and spirit, perfecting holiness out of reverence for God. Pansinin niyo yung sinabi niya, let us purify ourselves from everything that contaminates
body, and spirit. Baka tanungin niyo ako, Pastor, bakit walang soul diyan? Alam niyo, pag ikaw ay nakarating na doon sa spirit, sapagkat kung titingnan niyo, spirit, soul, and body, ang tamang arrangement dapat niyan. Pero once na ikaw ay mula doon sa flesh, ay nandun ka na sa spirit, nalagpasan mo na ang soul. Kaya hindi na ito binanggit ni Pablo rito. Meaning, mahalaga ito sa ating Christian living. Perfecting holiness. So kapag ka ina-assess natin, itong mga sinasabi ng Biblia tungkol sa perfection, mga kapatid, nandiyan sila. Pero ang perfection na nakikita ko, na-assess ko sa mata ng Diyos, is that everything was made for His glory, pleasure, and joy. Or joy, pleasure, and glory for eternity. Yan ang ibig sabihin ng perfect kay God. Ano ang kaugnayan nito dito sa ating pinag-uusapan? Gusto kong makita natin, mga kapatid, na hindi kontento ang Diyos sa hindi perfect. At nagaganap ang bagay na yan dahil na rin sa pagpasok ng kasalanan, hindi lamang dito sa lupa, kundi doon sa langit. Kaya ang una natin pag-uusapan ay rebellion occurred in His heavenly kingdom. Rebellion occurred in His heavenly kingdom. Yan ang ating number 5. Why does sinning causes problem with God or to God? Bakit ba ang kasalanan ay nakakagulo sa Diyos? At siyempre, para malaman, ay tignan natin yung nangyari sa kaharian niya sa langit. Now, ulitin ko lang ito, mga kapatid, ha? Bakit ito inilagay ng banal na espiritu sa banal na kasulatan? Ano dapat ang pakialam natin sa nangyari sa langit? May dahilan ang banal na espiritu sa paglalagay nito para makita natin yung kumpletong picture ng kanyang ginagawa. Ang pagbibigay ng kaisipan sa atin na may nangyaring pagkakasala sa langit ay suporta sa kasalanang nangyari sa Garden ng Eden. Basahin ko itong nasa Isaiah 14 beginning verse 12. Isaiah 14 beginning verse 12. How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning? How art thou cut down to the ground, which didst weaken the nations? For thou hast said in thy heart, I will ascend into heaven. I will exalt my throne above the stars of God. I will sit also upon the mount of the congregation in the sides of the Lord. I will ascend above the heights of the clouds. I will be like the Most High. So kung titingnan ninyo, nababanggit ng diretsahan yung salitang Lucifer. At alam natin na si Satanas ang tinutukoy niya rito. Pero basahin ko muna ang Ezekiel 28:15 to 17. At nais ko sabihin sa inyo na ang mga bahaging ito ay nagtatala tungkol sa kaunting kwento tungkol kay Satanas at ang kanyang pagre-rebelde sa kaharian ng Diyos sa langit. Ezekiel 28:15 to 17. You were blameless in your ways from the day you were created till wickedness was found in you. So diyan ay makita nyo yung blameless when He was created. At yung naririnig nyo sa akin na till wickedness was found in you. Through your widespread trade, you were filled with violence and you sinned. So I drove you in disgrace from the mount of God and expelled you, guardian cherub, from among the Philistines. Your heart became proud on your account of your beauty, and you corrupted your wisdom because of your splendor. So I threw you to the earth. I made a spectacle of you before kings. So ngayon ay makikita natin na doon sa kaharian ng Diyos sa langit ay may nangyaring kaguluhan. Sa pangunguna ni Lucifer, na later on ay dinidescribe na guardian cherub, na ipinaliwanag ko sa inyo ng mga tagapangasiwa ng mga anghel. Ipinagkatiwala sa kanya ng Diyos ang pangunguna sa kanila. At dahil sa bagay na yon, ay nagkaroon siya ng interes sa kanyang sarili. Hindi siya nakukontento sa ginawa ng Diyos para sa kanya. Ang pagtitiwala sa kanya ng Diyos at ang mga ilan pang sinasabi na naging proud siya sa kanyang kalalagayan. At ano ang nangyari sa kanya sa pagkakataong yan? Dahil diyan ay makita natin yung galit ng Diyos sa kanya.
na dahil doon siya ay itinapon sa lupa. Now, gusto ko muna pansinin natin ito mga kapatid. Ako ay naniniwala sa sinasabi ng James 1:17 that everything God created was perfect. It was a gift from heaven. Na nangangahulugan nung lalangin ng Diyos ang lahat ng bagay, ay maganda talaga ang earth na ito. Special talaga ito. At tinatanggap ko ang katotohanan na may mga bagay na question sa akin hanggang ngayon sa bagay na ito. Now, ganito mga kapatid. Kung sa mundong ito itinapon si Satanas at nandito sila at dahil ito ay maganda nung una pero sa kanilang pananahan dito kasama ang ikatlong bahagi ng mga anghel ay naging kaharian ng kadiliman ng mundong ito. Sinira nila yung disenyo ng Diyos nung una. Kaya nga't sa mga nagtuturo ng teorya doon sa in the beginning God created the heavens and the earth, ay sinasabi nila na yung teorya doon ay nirecreate lang ng Diyos ang mundong ito dahil ito nga ay naging kaharian ng kadiliman. Maalala niyo yung sinabi, and darkness was over the surface of the deep. Kadiliman ang bumabalot dito. Ibig sabihin ay hindi maganda. Pero nasabi ko na nung nilalang ito ng Diyos nung una ay maganda, pero dahil sa pananahan ng hari ng kadiliman ay naging madilim ang mundong ito. At dahil dyan, alang-alang sa tao ay nirecreate ito ng Panginoon para ibalik yung kanyang disenyo sa napakagandang gawa niya. Pero ang nais kong makita muna natin ngayon mga kapatid, pupuntahan natin yan, uungkatin natin ang mga bagay na ito sapagkat ito'y napakaganda kapag naunawaan natin. Pero ang nais ko munang ipakita sa inyo na may naganap na pagre-rebelde doon sa kaharian ng Diyos sa langit na ipinakita ko sa inyo, that was perfect for a long time. But because of the entrance of sin, and that sin is self-centeredness. Self-centeredness is a pride. At kapag nagkaroon tayo ng ganyan, yung holiness ng Diyos na nasa sa kanyang mga nilalang ay nadidisrupt. So maging ang kasalanan sa langit ay talagang naging problema sa Diyos na kailangan niyang gumawa ng hakbang para ayusin ito. Bago tayo magtuloy doon mga kapatid, nais ko munang basahin itong Revelation 12:3 and 4. Revelation 12:3 and 4 hanggang letter A lang. Unang bahagi ng verse 4. Then another sign appeared in heaven, an enormous red dragon with 7 heads and 10 horns and 7 crowns on his head. Its tail swept a third of the stars of the sky and flung them to the earth. At yan ay makikita pa natin yung account kung paano ang nangyari sa pagpapalayas sa Diablo at sa kanyang mga anghel doon sa langit. At kung maalala ninyo, na sabi ko nga, 1/3 of angels na kalimitan ay tinatawag na stars ay sumama kay Satanas. Now, ito ngayon mga kapatid kung 1/3 ng anghel ang sumama kay Satanas, at nung una na nilalang ng Diyos ang mga anghel, ay yung number na yun ay perfect para sa kanya. Dinesign niya na ito ay magiging kagalakan niya, kagiliwan niya at sa kanyang kaluwalhatian. His joy, His pleasure, His glory ay na-disrupt yun. Sinira ng kasalanan. Kasalanan ng paghahangad sa kanyang sarili, kagustuhan. Nawala ang disenyo sa kaaway, nawala ang disenyo ng Diyos sa mga anghel, nawala ang disenyo niya sa bilang nila, at ano ang gagawin ng Diyos? Siyempre, hahakbangan ng Diyos yan. Kaya, diyan nagkaroon ng kaisipan na ibalik ng Diyos yung kanyang original na disenyo. Hindi ko sinasabing eksakto sapagkat alam natin changing the angels with humans ay meron na kaagad development. Development kung alam natin kung ano ang kahantungan. Pero sa ngayon, ang nakikita natin ay deterioration. Pero hindi papayag ang Diyos dyan. Sapagkat ang Diyos, kung gagawa man siya at ibalik ang kanyang dati na disenyo para sa kanyang kaluguran,
ay sinisigurado ko na mas maganda. At bibigyan ko kayo ng halimbawa. Halimbawa, ang mundong ito ay tingnan ninyo. Two-third nito ay karagatan. At kanina ay nabasa natin na yung bagong lupa na itatatag ng Panginoon, wala na ang mga karagatan. Solid na ito na parang sangkalupaan. Hindi ko alam kung may mga ilog. May ilog doon sa siyudad ng Panginoon, sigurado yon. Pero hindi ko alam kung sa mga kalupaan ay magkakaroon ng mga ilog. Hindi ko alam. Walang sinasabi ang Biblia kaya hindi ko sasabihin. Pero ang makikita natin ay yung development. At alam ba ninyo na maging yung puno ng buhay sa Hardin ng Eden, pagdating sa chapter 22, ang magiging bunga ng puno ng buhay na ilalagay ng Diyos doon ay nagpapalit buwan-buwan. Ano po ay pinapakita ko sa inyo? Na may mga development na gagawin ng Diyos dito sa kanyang itatatag na bagong kaharian. Pero ang ipinapakita ko sa inyo rito ay yung pagkasira ng disenyo ng Diyos ay hindi papayagan ng Diyos. Magpapakita ko sa inyo ng maraming talata sa mga susunod sapagkat makahahaba na naman itong video nating ito. Pero ngayon ay ipapakita ko muna sa inyo na napakahalaga ng design ng Panginoon. By the way mga kapatid, hindi ko alam kung merong batas sa langit na dahilan ng pagkakasala. Sapagkat dito sa lupa, kung titingnan ninyo, ay ganito ang sabi ng Roma 5:13. Roma 5:13. To be sure, sin was in the world before the law was given. But sin is not charged against anyone's account where there is no law. Ulitin ko po. To be sure, sin was in the world before the law was given. But sin is not charged before anyone's account where there is no law. Ano po ang sinasabi niya? Bago pa naganap ang mga kautusan, may kasalanan na sa mundong ito. Pero wala daw charge, walang penalty kung walang kautusan. Now, ano ang pinupunto ko? Ang pinupunto ko ay, meron bang batas sa langit na dahilan ng pagkakasala ni Satanas at ng mga anghel na sumama sa kanya? At ito po ang nakikita ko. Ang nakikita ko ay yung pagkasira ng disenyo ng Diyos ay kasalanan sa Diyos. Yung pagkasira ng disenyo ng Diyos ay kasalanan sa Diyos. Nabanggit ko kanina na dinesign ang mga anghel as holy angels and losing holiness is disrupting the design of God. Ang disenyo ng Diyos sa mga anghel ay maglingkod sa Diyos. Pero si Satanas ay ninais niyang maging katulad ng Diyos. That is disrupting the design of God. Now, bakit ko ipinapakita sa inyo itong mga bagay na ito, mga kapatid? Punta tayo sa lupa, mga kapatid. Nung dinisign ng Diyos ang lupa, everything in the Garden of Eden was perfect. Nakasentro tayo sa lugar na yon sapagkat yun ang dinidescribe ng Biblia, una sa lahat. At ako'y naniniwala, naging sentro ang Garden ng Eden dahil sa dalawang puno na doon at iyon ang pinaglagyan sa tao. Now, tingnan niyo ito. Alam natin na perfect ang lahat. At kung titingnan niyo 11 times na sinabi yung salitang, and God saw that it was good. And God saw that it was very good sa chapter 1 and chapter 2. 11 times na binanggit yan. At kung titingnan naman natin, ang tao ay hindi sinasabing perfect, pero ang sinasabi, and God created them in His image, in His own likeness, na nangangahulugan, because in the image of God, that is perfect. Now, alam natin na sa chapter 3, diyan pumasok ang kasalanan because of the temptation of Satan to Eve and Adam. Inuna ko po si Eva dahil siyang sinasabi ng aklat ng Timoteo na unang nagkasala. Now, diyan mga kapatid ay wala pang batas. Ang alam ko lang na batas ay yung sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain ng bunga ng puno ng pagkaalam ng mabuti at masama. There is only one law in that garden. Hindi mahilig ang Diyos magbigay ng kautusan kung mabubuhay ang kanyang mga nilalang sa dinisenyo niya sa kanila.
ang batas na yon ng Diyos at kung bakit kasi siya naglagay ng puno ng buhay at ng puno ng pagkaalam ng mabuti at masama ay number one, yung puno ng buhay para makita niya na dependent siya sa Diyos. Disenyo yan ng Diyos sa tao. Dapat nating maunawaan that we are designed to be dependent on God and not to live in our own. Pero alam natin na nais ng tao na mahiwalay sa Diyos. Nais ng tao na maging independent. And the second three ay yung puno ng pagkaalam ng mabuti at masama ay para ipakita na merong dapat sundin at meron dapat sumunod. Dahil kung walang batas ay merong design. At sa pamagitan ng punong yon ay makikita natin ang distinction na may lumalang at may nilalang. At yun ang nilabag ng tao. That's the only law na hindi sinunod ng tao. Pero mga kapatid, tingnan niyo ito. Anong kasalanan ni Cain? Kasalanan ni Cain ay pagpatay. Bakit pinapanagot siya ng Diyos? Bakit mayroong consequences ang pagpatay? Samantalang ang pagpatay ay nasa batas lamang sa panahon ng bayan ng Israel o ng bansa ng Israel. At alam niyo, ang batas doon ng Diyos ay ito. Yung sinabi niya sa tao, go and multiply. Multiply means to add more, magparami. Humayo kayo at magparami. At anong ginawa ni Cain? Nagbawas, nagkaltas, pumatay. And it go against the law of God. And also the design of God. Men are made to multiply. Now, ano ang kasalanan ng panahon ni Noe? Ipaalala ko lang sa inyo na sa mga panahong yan ay wala pang batas ang Diyos para sa Israel. Pero ano ang dahilan bakit nagalit ang Diyos kung wala palang kasalanan? Ang dahilan ay makikita natin sa sinasabi ng Biblia na nagkaroon ng intermarriage. Kumukuha ang mga anak ng Diyos ng mga babaeng magaganda at doon sila nagkakaroon ng mga anak, intermarriage. Paano naging kasalanan yon? Ang kasalanan doon ay pagsira sa disenyo ng Diyos. Ano ba ang disenyo ng Diyos? Ang disenyo ng Diyos sa tao, kung titingnan ninyo, nung sila ay pinagpala ng Panginoon, si Adan at si Eva, ang una niyang ginawa ay tila pinagsama sila. Yan ay parang kasal. At kung papansinin ninyo, ang sinabi ng Diyos na sila ay magparami na ang dahilan ay pag-ibig sa isa't isa, hindi lust. Kina Adan at kay Eva, ang namamagitan sa multiplication nila ay love. At sa panahon ni Noah, ang namamagitan sa mga tao ay lust. So merong distraction sa disenyo ng Diyos. Nakikita nyo mga kapatid, na when we go against the design of God sa atin, lumalabis tayo, kinakapos tayo, it go against the design of God is also sin. Tandaan nyo isang bagay na yan. Puntahan naman natin ang kasalanan sa panahon ni Lot. Ano ang kasalanan sa panahon ni Lot? Ang kasalanan ay ang paglaganap ng mga bakla. At naniniwala ako na sa panahon na yan ay meron na rin mga tomboy. Pero ang binabanggit doon ay mga bakla. Mga kapatid, bakit naging kasalanan yon? Sapagkat ang disenyo ng Diyos sa tao ay lalaki at babae. At hindi pwedeng magsiping ang parehong lalaki at parehong babae at ganun din naman ang hindi pinagsasama ng Diyos. So mahalaga ang kasal, seremonya ng kasal. At alam natin yan na sa New Testament ay pinapairal ang bagay na yan. Pero makikita natin na kaya nagalit ang Diyos ay dahil sa pagsira sa kanyang disenyo. The design of God was distracted, altered, na kailangan niya itong ibalik sapagkat yung disenyong yon ay sinira ni Satanas doon sa langit, ganon din naman ng tao dito sa lupa. At nais kong sabihin sa inyo mga kapatid, makikita natin na maging ang synchronism
ng kaharian sa langit at ng kaharian na sinira doon sa Garden ng Eden ay kasama sa restoration ng Diyos. Makikita natin ang katotohanan yan sa lahat ng aspeto. Talagang yung pamamaraan ng Diyos ay hindi maunawaan ng ganun-ganun na lamang. Pero ang nais kong makita natin dito ay yung kingdom na sinira sa langit at sa Garden ng Eden o nakaloob ng Diyos sa tao ay ibabalik ng Diyos at makikita natin sa Revelation chapter 21 na tila pinagsasama ng Diyos ang dalawang kaharian na ito na ang maghahari ay ang ating Panginoon at ang sinasabi niya, and we will reign with Him forever and ever. Mga kapatid, marami pa tayong dapat maunawaan tungkol sa kaharian ng Diyos na ito. Kaharian doon sa langit na sinira ng kasalanan, kaharian dito sa lupa na sinira ng kasalanan, pero ang kaharian ng anak ng Diyos ay siguradong mangyayari at yan ay mananatili sa walang hanggan. So sa susunod ay pag-uusapan natin paano ito plinano ng Panginoon. Nabigla ba ang Diyos sa bagay na ito, mga kapatid? Ipapakita ko po sa inyo kung bakit nagkaroon ng anak ang Diyos at kung paano niya ito plinano, maging ang mga detalye kung paano niya ibalik ang lahat ng bagay. Dapat nating makita that the kingdom of God is a kingdom of power, kingdom of triumph. Pero ang higit nating dapat tanggapin na ang pag-aahari ng Diyos ay nagpasimula na at ito ay sa mga nagpapasakop sa kanyang bugtong na anak. Tandaan natin na sinira ng pagre-rebelde ang kaharian ng Diyos. Pagre-rebelde doon sa langit at pagre-rebelde doon sa Garden ng Eden. At sa ating pagwawakas ay nais kong basahin sa atin ang sinasabi ng Efeso 2:1 at 2. Efeso 2:1 at 2. Sabi ni Pablo sa mga taga-Efeso, as for you, you were dead in your transgressions and sins, in which you used to live when you followed the ways of this world and of the ruler of the kingdom of the air, the Spirit who is now at work in those who are disobedient. Isama ko po ang verse 3. All of us also live among them at one time, gratifying the cravings of our flesh and following its desires and thoughts. Like the rest, we were by nature deserving of wrath. Ano po ang sinasabi ni Pablo rito? Sabi ni Pablo sa mga mananampalatayang ito, dati, mga patay kayo dahil sa inyong mga kasalanan at pagsuway. Ano ibig niya sabihin? Yan ang dati nilang buhay. Namumuhay sa pagkakasala at pagsuway. Nangangahulugan ba niyan na haluan mo lang ng Jesus ay pwede na ulit na mabuhay ng ganon? Mga kapatid, na sa inyong sagot. Verse 2 ang sabi niya, in which you used to live when you followed the ways of this world and of the ruler of the kingdom of the air. Ano sinasabi ni Pablo? Ang sinasabi niya na ang pagkakasala at pagsuway ay pamumuhay ng mga tao sa mundong ito in which you followed the ways of this world and of the ruler of the kingdom of the air. Mga kapatid, si Satanas po yan. Ituloy ko pa. The Spirit who is now at work in those who are disobedient. Ano nais ko ipakita sa inyo? Sabi ni Pablo, yan daw ang dati nilang buhay. Mga namumuhay sa kasalanan at pagsuway. Sinusunod nila ang takbo ng sanlibutan at ang dyablo. Diretsahin ko na, dyablo. Nangangahulugan mga kapatid, na sinasabi ni Pablo sa mga mananampalatayang ito na hindi sila pwedeng mamuhay ng katulad ng dati. At ito ang nais kong makita nyo, na kung tayo ay nabubuhay ng pagsuway, hindi pagiging masunurin sa batas ni Kristo, gumagaya tayo sa takbo ng sanlibutang ito at tumatrabaho sa atin ang dyablo. Ang tanong ay, masunurin ka na ba ngayon? Kaya dito ay makikita na bumabalik tayo talaga sa kaharian, batas ng kaharian. Ito ang halaga ng pagtuturo sa mga batas ni Kristo
Dahil kung hindi nila alam ang batas ng Panginoong Kristo, hindi rin masusunod ng mga tao ang bagay na yan. Kaya sa mga kapwa ko, Pastor, panahon na para mag-isip-isip kayo. Huwag niyong akalain na kapag ka nag-church, ang tao ay okay na. Na kapag ka sila'y masaya sa ating mga aktibidad, sa ating mga sinasabing churches, ay okay na. Para masasabi na sila'y lumaya at malaya, ay kailangang maging masunurin sila sa batas ng Panginoong Kristo. At kung hindi, applicable sa atin ang sinabi niya sa verse 3. All of us also live among them at one time, gratifying the cravings of our flesh and following the desires and thoughts like the rest. We were by nature deserving wrath. Deserving wrath. And that is the wrath of God. Ayaw natin ng bagay na yan at sigurado na ayaw din ng Diyos na mapahamak tayo. Kaya niya tayo binibigyan ng kaunawaan sa mga bagay na ito para magpasya tayo sa ating mga sarili kung ano ang dapat nating gawin at sundin. Dito tayo magtatapos sa pagkakataong ito. Marami pa tayong dapat pag-usapan dito sa Kingdom Principles, from Kingdom to Kingdom. Magandang araw po. Sumagana sa atin ang pag-ibig at biyaya ng ating dakilang Diyos at Ama. Samahan niya nawa tayo